ang pagkakanulo ni Judas Iscariote at pagtatuwa ni Pedro kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostoles noong gabi ng huling hapunan, "One of you will betray me." Nagkatinginan ang mga apostoles. Sinenyasan ni Pedro si Juan na noon ay katabi ni Jesus. Itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Imagine that you are one of the apostles having dinner with Jesus. Ano ang mararamdaman mo? Alam mo na hindi ikaw ang tinutukoy ni Jesus. Alam mo na hindi mo magagawa na ipagkanulo si Jesus. Kaya titignan mo ang mga kasama mo, iisipin mo sino sa kanila ang walang puso na magkakanulo kay Jesus. Si Jesus na hindi lamang inyong kaibigan, tinuturing din ninyo si Jesus na isang kapatid at si Jesus ang inyong teacher. Kumagat na ang dilim ng gabi na yon. Isipin natin kung ano ang nararamdaman ni Jesus ng mga oras na iyon. He felt betrayed and abandoned. Pinagkanulo na siya ng isang alagad, itatatwa pa siya ng isa pa sa kanila. Pagkabigay nga ni Jesus ng tinapay kay Judas Iscariote, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Gawin mo kaagad ang dapat mong gawin." Pagkaalis ni Judas, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon luluwalhatian na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos." Kanya din sinabi na kaunting panahon na lamang nila siya makakasama. "Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." Noong sinabi ni Jesus, "Bakit hindi kami makakasunod sa inyo? Handa akong mamatay para sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalin mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." We see that Jesus is abandoned, humiliated, and put to death. Jesus suffered, He was put to shame, He was crucified, and He died on the cross. He sacrificed for us so that we may live without fear. He suffered so that we may be with Him, because we know that Easter is coming. Like Peter, we can be weak and fearful, but like Peter, we can be and we are with Jesus. Wherever the servant is, Jesus is there. Wherever Jesus is, the servant is there. We, the servants, are very much willing and able to follow Jesus. Ang pagtubos sa ating mga kasalanan at sa ating kaligtasan ay binahagi ng Diyos sa pamamagitan ng pagsubok sa kanyang anak na si Jesus na nagpakasakit at namatay at muling nabuhay upang mailigtas ang sangkatauhan. Ito ang nag-uumapaw na dakilang pag-ibig at awa ng Diyos para sa sangkatauhan. Ito ang unconditional love ng Diyos sa atin. Ito ang buong puso na pagmamahal ni Jesus sa atin. Handang mamatay para sa ating kaligtasan, kaya nararapat lamang na ating sundin ang salita ng Diyos, isagawa ang salita ng Diyos, pakilusin ang ating mga sarili ayon sa kanyang kagustuhan. His will be done. That is the only way to obtain the salvation of God. Panginoon, mula pa sa pagkabata, ako ay iyon ang tinuruan. Hanggang ngayon ay aking ipahahayag ang mga gawa mong kabutihan. Panginoon, maraming salamat sa mga answered prayers. Maraming salamat sa mga blessings na patuloy ninyo binibigay sa akin. I count all your blessings to me, talagang siksik, diglig at maapaw pa. I am forever grateful to you, Lord. You have blessed me so much. So please make me a blessing to everyone. Patuloy kitang sasambahin. Patuloy kong ipahahayag ang iyong salita at mabuting balita. Patuloy akong magiging blessing sa aking kapwa all the days of my life. Amen.